Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Isipin mo sandali ito. May kakilala ka ba na kapag pumasok sa isang kwarto, parang automatic na nirerespeto siya ng mga tao? Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmamayabang, hindi rin siya yung tipo na laging nagpapakitang gilas. Pero somehow, kapag nagsalita siya, tahimik ang lahat. Kapag nagdesisyon siya, sinusunod siya ng iba. At kapag tumayo siya sa sarili niyang paninindigan, walang naglalakas loob na maliitin siya. Napansin mo ba yon? At minsan mapapatanong ka sa sarili mo, bakit ganun? Pareho lang naman kayong tao. Pareho lang naman kayong may trabaho, may pamilya, may mga problema sa buhay. Pero bakit parang iba ang tingin ng mga tao sa kanya? Ang totoo, hindi aksidente ang respeto. Hindi yan basta ibinibigay dahil lang mabait ka. Hindi rin yan dahil marami kang pera o mataas ang posisyon mo. Maraming may pera pero hindi nire-respeto. Maraming may titulo pero sa likod nila pinagtatawanan sila. Ang respeto, may ugat yan sa ugali at sa paraan ng pagdala mo sa sarili mo. At minsan, isang simpleng pagbabago lang sa ginagawa mo. Biglang nag-iiba ang tingin ng mga tao sa'yo. Hindi dahil natakot sila sa'yo, kundi dahil nakita nila na hindi ka na yung taong madaling maliitin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang simpleng bagay na kapag sinimulan mong gawin, mapapansin mo na unti-unting nagbabago ang pakikitungo ng mga tao sa'yo. Bigla kang hindi na basta-basta binabaliwala. Hindi ka na ginagawang opsyon lang. At higit sa lahat, mararamdaman mong mas buo ang respeto nila sa'yo bilang tao. At ang maganda dito, hindi mo kailangang maging mayabang. Hindi mo kailangang maging masungit. Hindi mo kailangang magbago ng personalidad. Kailangan mo lang matutunan ang ilang ugali na ginagawa ng mga taong may natural na respeto mula sa iba. At magsisimula tayo sa isang bagay na napakasimple. Pero karamihan sa tao hindi ginagawa. Yung marunong kang tumahimik. Alam mo, may mga tao na akala nila para respetuhin sila, kailangan lagi silang may sinasabi. Kailangan lagi silang may opinyon. Kailangan sila ang pinakamadaldal sa usapan. Pero napansin mo ba, yung mga taong talagang nire-respeto, hindi sila yung pinakamaingay. Sila yung marunong makinig. Kapag may usapan, hindi sila nagmamadaling sumabat. Hindi sila nakikipag-agawan ng spotlight. Tahimik lang sila, nakikinig, nag-o-observe. At dahil doon, kapag nagsalita na sila, mas may bigat ang mga salita nila. Parang ganito lang yan. Isipin mo may dalawang tao sa isang meeting. Yung isa halos hindi tumigil sa kakasalita. Kahit anong topic, may opinion siya. Kahit hindi naman kailangan. Yung isa naman tahimik lang halos buong oras. Pero nung nagsalita siya, isang pangungusap lang, biglang nagbago ang direksyon ng usapan. Alin sa tingin mo ang mas nire-respeto? Yung tahimik. Dahil ang tahimik na tao na nagsasalita lang kapag may laman ang sinasabi, nagbibigay ng impresyon na may lalim siya. Hindi siya nag-aaksaya ng salita. At kapag nakita ng mga tao na hindi ka basta-basta nagsasalita ng walang kwenta, mas pinapakinggan ka nila. Isa pa sa mga bagay na biglang nagpapataas ng respeto ng mga tao sa iyo ay kapag natutunan mong tumanggi. Ito ang isa sa pinakamahirap para sa maraming tao. Lalo na kung sanay kang maging mabait, yung tipo na ayaw mong may magalit sa iyo. Yung tipong kahit pagod ka na, kahit alam mong nahihirapan ka na, oo ka pa rin ng oo. Pwede mo ba akong tulungan dito? Sige. Pwede bang ikaw muna gumawa nito? Sige. Pwede bang ikaw na lang mag-adjust? Sige. Sa una, akala mo mabait ka lang. Akala mo magugustuhan ka ng mga tao dahil lagi kang available. Pero alam mo ba ang nangyayari sa totoo lang? Unti-unti kang nawawalan ng respeto sa mata nila. Hindi dahil masama sila, kundi dahil nakikita nilang kaya ka nilang utusan kahit kailan. Kaya ka nilang i-push kahit lampas na sa limit mo. Ang mga taong nire-respeto, marunong magsabi ng hindi. Hindi sila bastos, hindi sila galit. Pero malinaw sila sa boundaries nila. Halimbawa, may kaibigan kang laging nanghihiram ng pera pero hindi nagbabayad. Dati, tahimik ka lang. Ayaw mong maging awkward. Pero isang araw, sinabi mo ng maayos, pasensya na, hindi na ako nagpapahiram ngayon. Walang galit, walang drama, pero malinaw. At alam mo kung anong mangyayari. Sa simula baka magulat sila. Baka isipin nila nagbago ka. Pero sa loob ng ilang panahon, mas rerespetuhin ka nila dahil nakita nilang may limit ka. Ang taong walang limit, madaling maliitin. Pero ang taong marunong magtakda ng hangganan, may bigat at may isa pang simpleng ugali na napakaliit tingnan. Pero napakalaki ng epekto sa respeto ng mga tao sa iyo. Ito yung pagtupad sa salita mo. Sa panahon ngayon, napakadaming tao ang madaling mangako. Sige, gagawin ko yan.
Promise, pupunta ako. Ako na bahala. Pero kapag dumating na ang oras, wala na sila. May dahilan, may excuse, may kwento. Kaya kapag may nakilala kang tao na kapag nagsabi ng gagawin ko, ginagawa talaga niya, iba ang dating. Hindi siya kailangang magyabang. Ang reputasyon na niya ang nagsasalita. May kilala ako dati na ganito. Hindi siya mayaman, hindi rin siya sikat. Pero sa trabaho, kapag siya ang nagsabi na matatapos ang isang bagay sa isang araw, lahat kampante. Bakit? Dahil alam ng lahat na hindi siya nagsasalita kung hindi niya kayang panindigan. At yun ang klase ng tao na automatikong nire-respeto. Dahil ang integridad, bihira na ngayon. At habang tumatagal ang usapan natin, may isa pang ugali na mas malalim pa dito. Isang bagay na kapag ginawa mo, hindi lang respeto ang makukuha mo, kundi pati ang tunay na paghanga ng mga tao sa paligid mo. At dito natin makikita kung paano nag-iiba ang tingin ng mundo sa isang taong marunong magdala ng sarili niya ng may dignidad. May isang ugali na kapag napansin ng mga tao sa'yo, biglang nag-iiba ang tono ng pakikitungo nila. Hindi na sila basta-basta nagbibiro ng sobra. Hindi ka na nila madaling gawing punching bag sa usapan. At kahit sa simpleng bagay lang, ramdam mo na parang mas maingat sila sa pagtrato sa'yo. Ito yung kakayahan na kontrolin ang emosyon mo. Alam mo, maraming tao ang matalino, maraming masipag, maraming talented, pero hindi lahat marunong magkontrol ng sarili nilang emosyon. At kapag ang isang tao ay madaling magalit, madaling mairita, madaling sumabog, kahit gaano pa siya kagaling, unti-unting nawawala ang respeto ng mga tao sa kanya. Bakit? Kasi nagiging predictable siya. Alam ng mga tao na konting asar lang, sasabog na siya. Konting pressure lang, mawawala na siya sa sarili. Pero ang taong kalmado, kahit sa gitna ng stress, kahit may nang-aasar, iba ang aura. Isipin mo may dalawang tao na pinagalitan ng boss nila. Yung isa agad sumagot, nagtaas ng boses, nagpaliwanag ng galit. Yung isa naman, nakinig lang muna, tahimik, kalma. Pagkatapos ng meeting, saka siya nag-explain ng maayos. Alin sa tingin mo ang mas may dating ng respeto? Yung kalmado. Hindi dahil mahina siya. Hindi dahil wala siyang opinyon, kundi dahil ipinakita niya na kaya niyang kontrolin ang sarili niya. Ang taong kayang kontrolin ang emosyon niya, mahirap guluhin. At ang mga tao natural na nire-respeto ang ganong klaseng lakas. May isa pang bagay na madalas maliitin ng maraming tao, pero napakalaki ng epekto nito sa respeto ng iba. Ito yung paraan kung paano mo dinadala ang sarili mo sa harap ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa mamahaling damit. Hindi ito tungkol sa branded na gamit. Ay tungkol sa kung paano ka tumayo, paano ka tumingin, paano ka magsalita. Napansin mo ba yung mga taong parang laging kumpiyansa sa sarili? Kahit simpleng damit lang ang suot nila, parang may dating pa rin. Habang may ibang tao naman na kahit maganda ang suot, parang kulang sa presence. Ang kaibahan madalas nasa posture at energy. Kapag kausap mo ang isang tao pero hindi siya tumitingin sa'yo, parang nahihiya, parang laging nagdududa sa sarili. Hindi mo maiwasang hindi siya seryosohin minsan. Pero kapag ang isang tao ay nagsasalita ng direkta, maayos ang tindig at hindi nagmamadali sa salita, iba ang epekto. Hindi mo man siya kilala pero may automatic kang respeto sa kanya. Dahil ipinapakita niya na may respeto siya sa sarili niya. At tandaan mo ito, kung paano mo tinatrato ang sarili mo, ganun din kadalasan ang trato ng mga tao sa'yo. Kung lagi mong ipinapakita na okay lang maliitin ka, may mga tao talagang gagawin yon. Pero kapag nakita nilang pinapahalagahan mo ang sarili mo, ang oras mo, at ang dignidad mo, nag-a-adjust sila. Ngayon may isa pang bagay na talagang nagbabago ng tingin ng mga tao sa'yo kapag ginawa mo ito. At ito yung hindi pakikisali sa lahat ng drama. Alam mo yung mga usapan na puro chismis? Yung tipong may pinag-uusapang tao na wala naman doon para magpaliwanag? Yung mga sitwasyon na parang lahat gustong may masabi tungkol sa problema ng iba? Madaling madala doon. Minsan parang normal na lang sa barkada o sa trabaho. Pero napansin mo ba yung mga taong talagang nire-respeto? Bihira mong makita na sila ang nangunguna sa chismis. Hindi sila yung nagdadagdag ng gasolina sa issue. Kadalasan tahimik lang sila. Minsan magbabago pa sila ng topic. At minsan sasabihin pa nila ng diretso, hayaan na natin yan. Sa una baka isipin ng iba na KJ sila. Na parang hindi sila marunong makisama. Pero sa katagalan, sila ang mas pinagtitiwalaan ng mga tao. Dahil alam ng mga tao na kung may sasabihin ka sa kanila, hindi nila ipapakalat. Ang respeto at tiwala, magkasama yan.
At habang tumatagal ang buhay mo, mas mapapansin mo na hindi lahat ng bagay kailangan mong patulan. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng katahimikan kaysa sa gulo. At dito pumapasok ang isa pang ugali na talagang nagpapabago ng tingin ng mga tao sa'yo. Yung pagiging komportable kahit hindi ka palaging pinapansin. Maraming tao ang parang gutom na gutom sa approval ng iba. Kailangan laging may pumupuri. Kailangan laging may nagva-validate. Kapag walang pumansin sa ginawa nila, parang nababahala agad sila. Pero ang taong nirerespeto, hindi siya ganon. Ginagawa niya ang tama kahit walang pumapalakpak. Nagtatrabaho siya ng maayos kahit walang nakakakita. Tumutulong siya kahit walang nagpo-post sa social media. At dahil doon, may kakaibang klase ng dignidad sa kanya. Hindi siya naghahabol ng atensyon. At ironically, yung mga taong hindi naghahabol ng atensyon, sila pa ang mas napapansin. Habang iniisip mo ito, marahil may mga tao ka nang naaalala. Mga taong ganito ang ugali. Mga taong hindi kailangan magsalita ng marami para igalang. At ang magandang balita, hindi ito talent na ipinanganak lang sa iilang tao. Ito ay mga ugali na pwedeng matutunan. Unti-unti, araw-araw, at may isa pang huling bagay na kapag naintindihan mo at sinimulan mong gawin. Hindi lang respeto ang mababago sa buhay mo. Pati ang paraan ng pakikitungo ng mundo sa'yo. Magsisimulang mag-iba sa paraang hindi mo inaasahan. May isang bagay pa na napakalakas ang epekto sa respeto ng mga tao sa iyo, pero madalas hindi ito napapansin. Hindi ito tungkol sa talino, hindi ito tungkol sa lakas, at hindi rin ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatanggap ang responsibilidad sa sarili mong buhay. Alam mo, karamihan sa tao kapag may nangyaring mali, automatic naghahanap agad ng masisisi. Minsan ang trabaho, minsan ang pamilya, minsan ang kaibigan, minsan ang sitwasyon. Parang laging may dahilan kung bakit hindi naging maayos ang mga bagay. At sa totoo lang, natural naman yun. Lahat tayo dumadaan sa mga panahon na gusto nating sabihin, kasalanan nila yan. O kaya, kung hindi lang nangyari yon, sana iba ang buhay ko ngayon. Pero napansin mo ba yung mga taong talagang nirerespeto ng marami? Kapag may nangyaring mali, hindi sila agad nagtuturo ng ibang tao. Sinasabi nila, sige, tingnan ko kung ano ang pwede kong gawin para maayos ito. Iba ang dating ng ganong klaseng tao. Hindi sila nagdradrama, hindi sila nagrereklamo ng sobra, hindi rin sila nagtatago sa likod ng dahilan. Sa halip, inaako nila ang bahagi ng responsibilidad na kaya nilang kontrolin. May kakilala ako dati sa trabaho na ganito. May isang project na nagkamali at maraming problema ang lumabas. Maraming tao ang involved doon. At syempre, nagsimulang magturuan. Pero may isang lalaki doon na nagsabi lang ng simple. Okay, may part ako dito. Ayusin ko. Walang paliwanag na mahaba. Walang drama. Pero alam mo kung ano ang nangyari. Imbis na siya ang maliitin, siya pa ang mas nirerespeto ng mga tao. Dahil bihira ang taong marunong umako ng responsibilidad. Ang karamihan kasi, gustong kunin ang credit kapag maganda ang resulta. Pero kapag may problema, gusto nila umatras. Ang taong marunong umako ng responsibilidad, nagpapakita siya ng maturity. At ang maturity, isa sa pinakamalakas na pinanggagalingan ng respeto. Pero may isa pang bagay na mas tahimik pa, pero napakalakas ng dating kapag ginawa mo ito. Ito yung hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa lahat ng tao. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nawawala ng respeto sa mata ng iba? Dahil parang lagi silang nagde-defend ng sarili nila kahit hindi naman kailangan. Kapag may nagsabi ng konting criticism, agad silang nagpapaliwanag ng mahaba. Kapag may nagtanong, parang kailangan nilang i-justify ang bawat desisyon nila sa buhay. Pero ang taong may dignidad, hindi ganon. Hindi siya nangangailangan ng approval ng lahat. Kung alam niyang tama ang ginagawa niya yon ng tahimik. Kung may hindi nakaintindi, okay lang. Kung may hindi sumang-ayon, okay lang din. Dahil alam niya na hindi lahat ng tao kailangang kumbinsihin. At alam mo kung anong epekto nito. Mas lalo siyang nirerespeto dahil ipinapakita niya na buo ang loob niya. Hindi siya madaling ma-shake ng opinyon ng iba. At habang nagkakaedad ang tao, mas nagiging malinaw ang isang simpleng katotohanan sa buhay. Hindi mo makokontrol ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa magsikap. May mga tao pa rin na may sasabihin, pero ang kaya mong kontrolin ay kung paano mo dinadala ang sarili mo sa mundo. Kung marunong kang tumahimik kapag kailangan. Kung marunong kang magsabi ng hindi kapag may limit na. Kung tinutupad mo ang salita mo.
Kung kaya mong kontrolin ang emosyon mo kahit may pressure. Kung marunong kang umiwas sa drama at chismis. Kung ginagawa mo ang tama kahit walang nakakakita. At kung inaako mo ang responsibilidad sa sarili mong buhay. Ang mga bagay na ito, simple lang pakinggan. Pero kapag naging parte na sila ng ugali mo, unti-unting nagbabago ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa iyo. Hindi dahil natatakot sila, kundi dahil nakikita nila na may respeto ka sa sarili mo. At kapag ang isang tao ay may respeto sa sarili niya, natural na susunod doon ang respeto ng iba. Kaya kung may isang bagay kang pwedeng simulan mula ngayon, hindi ito tungkol sa pagpapakita ng lakas sa harap ng ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbuo ng lakas sa loob mo. Yung klase ng lakas na hindi kailangang ipagyabang. Yung klase ng katahimikan na may kasamang kumpiyansa. Yung klase ng dignidad na hindi nakadepende sa papuri ng iba. At kapag narating mo ang puntong iyon sa buhay mo, mapapansin mo na hindi mo na kailangang pilitin ang respeto ng mga tao. Kusang darating iyon. Kung nakaabot ka hanggang dito sa video, gusto kong marinig ang iniisip mo. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na napansin mong nag-iba ang pakikitungo ng mga tao sa iyo dahil nagbago ka ng ugali o pananaw? Ibahagi mo sa comments ang karanasan mo. Baka ang kwento mo ay makatulong din sa ibang taong nanonood ngayon. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan dito tungkol sa buhay, respeto, relasyon, at kung paano maging mas matatag na tao sa mundong puno ng hamon. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para igalang. Hindi mo rin kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Minsan, ilang simpleng pagbabago lang sa paraan ng pagdala mo sa sarili mo. Sapat na para magbago ang tingin ng mundo sa iyo. Magpatuloy ka lang, lumago ka. At huwag mong kalimutan na ang tunay na respeto nagsisimula muna sa loob mo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.